Guitar-io TV. Hi guys, welcome back to my channel, Guitar-io here. My name is Sergi, and for today, I'm going to teach you how to read this one. So this one is called chord chart. It is very essential sa mga nagigitara and sa mga nagsisimula pa lang mag-aral ng gitara. So, ano pang hinihintay natin? Let's begin! Okay, so chord chart. Ano nga ba ang chord chart? So, chord chart is kadalasan makikita natin sa mga ewan ko, may songbook pa ngayon, songbook or something sa internet. It is a guide kung saan natin ilalagay yung mga daliri natin to formulate a chords or to do some chords. Okay? So, it will help us kung saan ilalagay yung finger number 1, finger number 2, kung saan string or saan fret. It is very important na marunong tayo magbasa ng chord chart para, for example, may aralin tayong isang kanta. And then, chord, di pa natin kabisado yung D chord, di natin kabisado yung C chord, yung E minor. So, ngayon, gagawin natin, search tayo sa internet. E minor, chord chart. Automatic, lalabas na yun. So, pag alam mo na bumasa, ganito pala yung position dito. So, alam ko na gawin. So, this is E minor pa na, list A. So, yun yung importance ng chord chart. Okay. So, ngayon, tuturuan ko kayo paano siya, ano yung mga importante yung dapat malaman bago kayo magbasa ng chord chart. Okay? So, chord chart 101. Yan. So, basically, mag-start muna tayo sa ating mga kamay. Yan, left and right. So, ang mga daliri natin, meron siya mga kanya-kanyang pangalan. Basically, sa chord chart naman, left lang muna yung importante. So, i-discuss lang muna natin yung left. And then, sige, left and right na lang. Pero yung left lang po-focusan natin, okay? Pero i-discuss ko na rin sa inyo kung ano yung mga names ng fingers niyo sa right hand para fair naman. Okay, so left hand, basically numbers lang naman yan. 1, index finger, 2, middle finger, 3, ring finger, and number 4 is our pinky finger. Okay, so very important yan na makabisado nyo ang numbering ng daliri nyo kasi may mga numbers doon sa chord chart. Doon sa mga basic chord chart na kailangan pa ng guide ka na. So, there are chord chart naman na wala nakalagay sa number ng fingerings na kayo na ang mag-a-adjust kung anong finger ang gagamitin niyo. Pero, for this time, since basic ang for beginners, ang lesson na ito is kailangan natin siya i-identify pa din. Okay, so tapos na tayo sa left hand. Sa right hand naman. So, basically, hindi naman ito masyadong relevant doon sa pagbasa ng chord chart. Pero, sige, ano na natin. So, sa right hand naman is we have what we call the acronym PMAC. Okay? So, PMAC stands for pulgar, index, medio, annular, and chiquito. Chiquito. Ayan. So, PMAC. P-I-M-A-C. So, sa English, yun naman yan. Thumb, index, middle, ring finger, and pinky finger. Okay. So, yun lang. So, kailangan nyo lang din malaman yun para hindi kayo ma-leftover kung mag-usapang gitarista. So, we're done with naming our fingers. Okay. So, ngayon, punta naman tayo sa string numbers. String numbers naman, tandaan nyo yung rule na to. The thicker the string, the higher the number. Okay? The thicker, which means makapal na strings, the higher the number. For example, okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baba. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Or 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, kung may mas manipis pa, 0. Pagbasa ng chord chart is, ang naming naman ng strings natin is 6, 5, 4, 3, 2, 1. Or from the bottom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, after that, ang importante rin natin malaman is yung numbering ng frets. Kung dito ba tayo magsisimula ng bilang or dito. So, basically, dito tayo magsisimula kasi ang mga open string natin is
all zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay? So parang ito. So, let's pretend na ito yung fret 0 or 0, 0 na fret. And then, when we move one fret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and hanggang dulo, so and so forth. Fret numberings. Yun yung fret numberings natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang dulo. Kayo nang bahala magbilang kasi there are guitars na madaming frets hanggang 24 or something more. Yan. So, we're done naming our fingers. We're done naming the string numbers. We're done learning how to count frets. Ngayon, let's see kung paano nag-work yung chord chart. Okay, so I have here a chord chart. Yan. So, yan siya. So, pansin nyo, yung alignment ng chord chart is naka-vertical siya. So, paano ko nasabing vertical? Kasi, yung thick line niya, ito, yung thick line, o yung makapal na linya, which, pag tinignan nyo sa gitara niya, yun yung nut. Hindi nyo pa alam yung nut, ito yun, yung nut. Okay. So, basically, isa yun sa mga technique ko. Paano malalaman kung anong fret or paano yung alignment ng chord chart. Kasi there are chord chart na nakahiga, yan, nakaganyan talaga. So, yung thick line na tinatawag ko or yung nut is nakatayo. Okay? So, ngayon, ang identify natin is this one, chord, G chord. So, kung mapansin nyo, there are numbers. Merong numbers dito sa gilid na nakalagay is frets. Pag yung numbers ay nakalagay outside the table or outside the grid, yun yung number ng frets. Okay? So, yun yung number ng frets. Ngayon, ang gagawin naman natin is, let's try to locate kung anong mga fingers yung gamit doon sa, dito sa chord na to. Okay? So, G chord. So, pagdating natin, unahin natin yung finger number 3. So, ano nga yung finger number din natin? 0, 1, 2, 3. Okay, itong ating ring fingers ala. So, finger number 3, saan siya nakalagay? From the thick line, count tayo. Thick line, 1, 2, 3. Okay, so fret number 3. Okay, so fret number 3. So, let's try. Sa 6 string. 6 string siya. Okay, again, nakalimutan ko yung horizontal line sa right side dito, sa right side is yun yung 1, string number 1, then 1 hanggang pataas papuntang kaliwa. So sa left side is yung 6 and then sa right yung 1. Okay, so finger number 3, fret number 3 sa 6 string. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then, next is finger number 2. This one. Lagyan natin sa second fret, 5th string. And then, yung next string is nakalagay is open. That's why wala nakalagay na fingers. Pero, merong circle na nakalagay outside or dun sa may taas. Yan, yung tatlong circle na yan. It means, pag may nakalagay na circle doon, it means open yung string. Okay? Or 0. So, it depends. Okay? Then, last finger, 4. Okay. So, 4 sa first string. Third fret. So, yan. Ganito yung itsura ng G chord na nakalagay sa ating chord chart. Yan. So, G. So, depende pa rin sa chord chart kung ano yung binabasa. Kung alam niyo naman na yung G, so, kayo nang bahala kung saan kayo komportable. Kasi, pwede akong magganto, or pwede akong maganyan, or ganto. Bar chords. So, yan. So, ganun lang naman pagbabasa ng chord chart. So, next naman tayo, yung ganyan, ganito yung kadalasan na chord chart na makikita natin. And then, meron namang katulad ng ganito, which is merong yan, may maitim na line, parang finger number 1 pa rin. Pero ang ibig sabihin nun is bar chord.
So, ibig sabihin, this 4-string or 5-string na nakatapat yung makapal na bar, ibig sabihin, isang finger lang yung press dyan. Meron din naman na pag nakakita kayo na 1, tatlong 1, tatlong circle na 1 sa isang fret. So, ibig sabihin, ganun din yun. Bar din yun. And then, ito, katulad nito, B minor. Yan. So, yung bar chord is nakalagay dun sa finger number 1. Yan. So, ang tawag ito is bar chord. Kasi meron kang bar siya. Okay? So, ganun lang ang pagbasa ng chord chart. Next lesson naman, sabi ng mga beginners, I'll be teaching you what are the different parts of the guitar. And then, yung mga tuning, yan, tuturo sa inyo yan. So, wait for the other contents na. Okay? So, again, my name is Sir Lee. This is Guitar Lee TV, and thank you for watching. And I hope you learned something today. Thank you very much.